Kahapon po sa Senate Blue Ribbon Committee, muntik nang ipaaresto ng Senado ni Senator Pia Cayetano, nila Senator Robin Padilla, si John Vic Remulla dahil nangingialam at naggagaling-galingan sa kanyang pagpigil na hindi matutuloy ang Senate Blue Ribbon Committee investigation. In the first place, ano ang kinalaman at ano ang kapangyarihan o otoridad ni John Vic Remulla para manghimasok sa Senado? Wala. Even Marcos Jr. himself, as the President, cannot impose or even directly intervene in the legislative affairs or in any proceedings involving separate branch of government. Bupols talaga ito si John Vic Remulla, no? Maskulo niya lang ang malaki, no? Pero maliit ang kanyang utak para makaintindi ng tama. Yun ang observation ng mga netizens sa kanya. Maskulo lang ang malaki sa'yo. The rest, maliit na. Yun po. Kaya, pinagsabihan siya ni Senator Pia Cayetano, ano ang iyong karapatan? Ano ang iyong authority para pigilan mo ang isang sitting senator na pumasok sa kanyang opisina at magsagawa ng kanyang trabaho? O hindi siya nakasagot, no? E di syempre, nagkapwersahan na dahil hinaharang niya eh. Ang purpose niya, siguro, i-question niya bakit magkakaroon ng Senate Blue Ribbon Committee at bakit nandun ang 18 mga former soldiers. O, di ba? Wala siyang magagawa doon. Kahit magdala pa siya ng 10 batalyon ng pulis niya o bodyguard, hindi po pwede yun. Illegal at mali yun ang ginagawa ni John Vic Remulla. Kaya tama lang na siya ay itinulak na humawi at tumabi sa kanyang panghaharang. Kung ipinagpatuloy pa niya ang kanyang ginagawa, may posibilidad po na i-cite in contempt siya at pwede po siyang ipailalim sa direct arrest or even citizen's arrest dahil nilalabag ni John Vic Remulla ang batas. Under the revised penal code, hindi mo pwedeng pigilan o hindi mo pwedeng sagkaan ang activity at proceedings ng isang legislative function o komitiba ng isang duly constituted legislative body. Lalo na sa Senado. Hindi kasi nagbabasa. Sobrang sipsip. Makapagpapugi lang kay Marcos. Ayan, tuloy. Anong nangyari sa'yo? Napapahiya ka tuloy. At on Monday, titingnan natin, Monday ba or Tuesday, ang next schedule ng Senate Blue Ribbon Committee hearing na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at kasama po si Senator Marcoleta, si Senator Robin Padilla, si Senator Amy Marcos, si Senator Alan Peter Cayetano. Tingnan natin kung haharangin ulit at maggimik-gimika na naman si John Vic Remulla. Ayan. Mga kababayan, ito po lahat kung matino lang sana at maayos ang pag-iisip ni Marcos. Sinisita niya at sinasaway niya itong kanyang pasaway at diskartidor at mahilig umepal na si John Vic Remulla, no? Dapat nga tanggalin talaga ito sa pagiging DILG secretary, no? At ganon din ang kapatid nito. Halos araw-araw gusto nila may press conference, may media attention, may camera, para lang sila ang bida sa buong bansang Pilipinas. Mga kababayan, pero hindi na siya nakaporma. Nang magsimula na po ang Senate Blue Ribbon Committee, ayon, natameme na si John Vic Remulla at umalis na bahag ang buntot. Muntik pang mapaaresto. Yan tuloy ang napala mo sa sobrang kupal at epal mo. No? Kupal, medyo makapalang apog. No? Walang kahihiyan na nararamdaman. Akala niya pagmamay-ari niya ang otoridad niya. At mas mataas siya sa batas
at ang kanyang otoridad ay lagpas pa sa batas. Ang kupal yan ang tawag. Epal, mahilig magpasipsip, mahilig magbida-bidahan. Oh. Lahat din yan, present yan sa magkapatid na mga tirador ni Marcos. Ganyan din po ang pag-uugali at karakter na nakikita natin kay Boying Rimulya. Ang ombudsman that should have been na disqualified matagal na dahil mga maruruming maglaro sa politika ang magkakapatid na to eh. And they don't deserve to be given powers the way they are being pampered and exploited ang talent nila sa mga maruming political operations na ito. Pero supalpal. Ang isa pang nasupalpal din kahapon ay nang magpapel itong NBI director na si Matibag at nagbida-bidahan at ang sabi niya si Mike Defensor ang nagsuhol sa mga 18 Marines na ito ng tag 5 million pesos o mahigit pa. Oh. Para lamang mapag-usapan at maging kontrobersyal. Wala siyang ebidensya, laway lang ang kapital niya at diskarte sa media. Propaganda. O challenge siya ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi sa kanya ni Senator Alan Peter Cayetano, kung hindi ka marites dahil mahilig ka magpahayag ng mga bagay at mga pagbubunyag mo na wala ka namang ebidensya, panindigan mo yan. Kung ikaw ay sigurado sa impormasyon mo, pumunta ka dito sa Senado ngayon at mag-under oath ka. At sabihin mo yan sa harap ng komitiba, sa harap ng buong bansa, sa harap ng international media community na maaabot ng iyong pahayag o sa lahat ng makakagawa ng impormasyon mo, panumpaan mo. Panindigan mo ng may bayag, hindi yung diskarte bulok. At kung hindi mo magagawa yan, sabi sa kanya ni Senator Alan Peter Cayetano, edi ikaw ay marites. Ano po ang marites? Mare, ito na ang chismis. Mare, ito na ang latest. Marites. Bago na pala ngayon ang moniker ni Matibag. Dati sabi niya, Matibag, di matitibag. Aba, mukhang matitibag ka na dyan, ha? Diba? At kung ako si Abalos, no, ang papasok na DOJ Secretary, palitan ko na to si Matibag. Bagahe at mga perwisyo ang idinudulot nito sa gobyerno ni Marcos. Pero mabuti na rin po yun. At mas lalo siya nagre-recruit ng mga mamamayan na mas magalit pa kay Marcos Jr. at manindigan laban sa kanilang kaabusuhan. O marites ka pala eh. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano dito kay Melvin Matibag. Ano po ang ipinapakita nitong dalawa? John Vic Rimulya, kupal-epal sa Senado kahapon, muntik ng aristuhin. Si Matibag, diskarte bulok sa media at papreskon at kung ano-anong kabulastugan, wala namang ebidensya. Ang pinagsasabi niya, tinawag siya tuloy na marites. Ngayon lang po ako nakarinig ng NBI director na tinatawag na marites. Akala namin million, hundreds of millions ang inyong intelligence fund dyan, baka billion pa. O, bakit hindi mo mapapatunayan at hindi mo ma-produce ang witness mo o hindi mo ma-produce ang anumang katibayan para ipakita na totoo ang iyong mga akusasyon laban kay former Congressman Mike Defensor na tinawag mong financier at nanuhol ng tag 5 million pesos sa bawat mga whistleblowers na ito. Malaki yun ha, pag 5 million. So, 5 times 18 for 90 million pesos ang ginamit ni Mike Defensor. Kasi tag 5 million eh, bawat isa. O 100 million pagpalagay natin. O sanang ebidensya mo nito. Sino ang nagbigay sa iyo at magpapatotoo ng kanilang salaysay tungkol dito? O hindi ka naman pala totoong matapang kasi hindi ka pumunta sa challenge sa iyo ni Senate President Alan Peter Cayetano na pumunta ka dito. Dito mo yan patunayan. Total,
Mahilig daw kayong pumunta ng Senado kahit hindi kayo iniimbitahan. At parang gusto mo mag-showing doon sa Senado. Na parang ikaw si Super Cup Matibag. Walang inaatrasan. Titibagin ang lahat. O ayun. Napagkamalan ka na tuloy na Marites, Director Matibag. Nakakahiya po yun because it means that you are irresponsible and unprofessional in your affairs and conduct of your authority as head of supposedly a professional law enforcement agency of the country. Kung Marites lang pala ang kaya mong gawin at mga pagtapang-tapangan lang ang ginagawa mo, ano pa ang purpose na nanatili ka sa NBI? Pero alam na po namin yun kasi ginagamit ka ni Marcos bilang latigo laban sa kanyang mga political opponents. Yan ang the only qualification that you may have. No? Kahit abogado pa to si Matibag, hindi qualified para maging NBI director. At yun nga, nakita natin kung paano niya pinababa ng todo ang integridad at professionalism ng NBI dahil sa kanyang pagiging more of a political operator than rather a head ng bilang pinuno ng ahensya ng tagapagpatupad ng batas. Matibag is acting like a political operator for Marcos at hindi pinuno ng isang professional at napakahalaga at sensitibo na law enforcement agency dapat like the NBI. Kaya naman hindi katakataka na naging kategorya niya ngayon ay Matibag na Marites NBI Director. Parang classmate na kayo ni barkada na kayo ni Aling Claire. Yun na rin pong tawag sa kanya ang pambansang Marites at tagapagtahol ni Marcos na kumukubra, how much? 1 million ba including allowances per month? Para mag-Marites sa Malacanang itong si Aling Claire Marites Castro. So magka-classmate na sila, no? So you can really see how Marcos Jr. made the institutions of the government na pinapabulok niya dahil bulok at walang kwenta at mga abusado pa ang inilalagay sa pwesto. Kagaya po nito ng kanyang paglagay dyan kay Boying Rimulya sa ombudsman at ngayon kitang-kita naman na si Boying Rimulya ay bastonero, tagapaghataw latigo ni Marcos gamit ang Office of the Ombudsman laban sa mga political opposition leaders na tumututol at tumutuligsa sa administrasyon ni Marcos. Ngayon, hindi nagpapasakop sa pagkontrol ni Marcos. Ganyan din ang purpose kung bakit inilagay niya si Marites Matibag. Marites tuloy ang tawag sa kanya. Tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na Marites. Ganyan din po ang purpose niya. Tagapaglatigo ng mga kaso at tagapagpatiklop o tagapagpaparalyze sa mga lumalaban ng tama sa paninindigan upang i-criticize ng tama at makatarungan o punahin at banggain ang abuso at mga kurakutan na nangyayari sa gobyerno ni Marcos. Yan ang purpose ni Matibag, tagapaglatigo doon sa mga political opposition forces. Ganon din po yan si John Vic Rimulya. Mga kababayan. Nagsama-sama na sila lahat. Pero ang kanyang pinakapaborito ngayon ni Marcos ay ang kanyang tagapagtahol, yung barker niya na si Aling Claire Marites Castro. Ngayon, si Director Matibag ay naging Marites Matibag na rin. Dahil hindi niya mapatotohanan, laway lang ang kanyang ibinibenta, diskarte, bulok at style sa media nang aakusa ng mga tao. Kahit walang batayan, walang ebidensya, walang testimonya, walang katibayan. Ayun, ayaw humarap sa Senado. Pumunta ka next week. Pag magkaroon muli ng schedule, Milvin Matibag, sa Senate Blue Ribbon Committee, i-volunteer mo ang sarili mo doon at magdala ka ng ebidensya at katibayan, testigo at mga patotoo kung hindi Marites ang sinasabi mo na si Congressman Mike Defensor ay nagbayad
ng tag 5 million pesos sa bawat isa na mga former soldiers na whistleblowers na ito. Otherwise, mananatili na ang pamumuno mo ay nakabatay sa intriga, nakabatay sa malisyusong hakbang, at karamihan pala, katang-isip mo lang ang mga sinasabi mong impormasyon. Yan po ang implication kung hindi mo mapatutuhanan ang napakabigat na mga propaganda attack mo na upang i-discredit ang former soldiers na ito. Gumagawa ka ng kwentong kutsero, mga kwento sa barbershop lang naririnig at hindi sa bibig ng isang NBI director sana. Ayun, mga kababayan, aabangan natin kasi si Erwin Tulfo ay atat na magsagawa ng kanyang sariling version ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. Nakalimutan yata niya, wala silang 13. Kahit ano pang sabihin ni Franklin Drilon, ni Boy Tulog sa Senado, tumutulog yan eh. Madaling antokin dahil sobrang taba. Itong kababayan kong si Drilon, nung panahon niya naglalawayan sa Senado, no? Natutulog. Pag boring ang mga deliberations. Kahit anong sabihin pa ng mga aliporis ni Marcos, na mga legal opinion, ang mangingibabaw pa rin po ang katotohanan that the basic element of a legal definition ng quorum 23 lang daw dapat, dahil wala si Bato, din wala si Jinggoy, 22 lang. Mali. Hindi pa po natatanggal sa Senado si Senator Bato de la Rosa at si Senator Jinggoy Estrada. Nasa Pilipinas po sila at pwede silang ipatawag doon o pwede silang bilangin na within the Philippine Jurisdiction Authority. Kaya ang nakasaad sa 1987 Constitution, very elementary, of all the members. Majority of all the members. Ano ang majority sa 24? Kung hatiin mong majority, kung hatiin mong 24, patas yun, 12. The majority should be plus 1. So 12 plus 1, 13. Ang sabi ng Constitution, 13. Ang minimum majority number that will affect the institution or the qualification of quorum. Hindi po 22 ang mga senador, 24 po. Kaya bogus yung sinasabi ni Erwin Tulfo. At ang ginawa nila, puro bogus yun. Ang tawag ng mga abogado dyan, o sa legal term, void ab initio. From the very beginning, null and void. Walang bisa. Walang legal na batayan. Yan ang dahilan kung bakit nagtuloy-tuloy ang Senate Blue Ribbon Committee, ang totoong Senate Blue Ribbon Committee. Hindi ang bend the law Senate Committee na Blue Ribbon, nang nakakaalam lang na Blue Ribbon Committee na siya, chairperson, si Erwin Tulfo, ay siya lang. Nagiging kengkoy itong mga senador ni Marcos na miyembro ng 12 Judas. 12 sila, no? Di, tawag sa kanila ngayon ng taong bayan, ang 12 Judas sa Senado.